Hindi man kami nagtataka. Siyempre, you are working with the Vice President, spokesperson ka. Alangan man magsalita ka ng mga bagay na laban sa kanyang interes. Siyempre, i-defend mo siya. That is normal. Naintindihan namin. Pero ang hindi namin maintindihan ay yung sinasabi ninyo na makakatipid ang Pilipinas kung hindi matuloy ang impeachment. Yan mismo ang purpose ng impeachment trial para malaman saan dinala ni Sara yung milyon-milyon. Na sana nagamit sa tama para sa kapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Nagkinabang mga chichirya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin itong sinabi po ng abogado, yung spokesperson na bago ni Sara Duterte. Ayan parang may tama din ito. Pinas, makakatipid ng milyon-milyon kung hindi tuloy ang impeachment trial. Milyon-milyon nga po ang matitipid kung tuloy kasi matatanggal sa gobyerno yung isang opisyal na walang habas sa paggastos ng pera ng ating gobyerno sa mga walang kakwinta-kwintang bagay. Pati mga chichirya naging beneficiary. Yun nga yung rason kung bakit siya na-impeach. Talaga niya, Mr. Maravillas. Ang dami na ngayon na nawala sa sarili. Ito yung mga kwentong nakakabaliw mga kababayan. Usapang baliw. Usapang wala sa katinuan. Anyway, pag-usapan natin mga kababayan. Baka kasi maniwala kayo sa ganito mga kwento. Pero before natin pag-usapan, dito muna tayo sa ating kwentong katatawanan. Dapat relax lang tayo palagi. Kasi ang daming mga kwentong nakakainit ng ulo. Ano ba? Padala to ni Rinaldo. Classroom setting po tayo. Sa isang class, tinanong ng teacher yung kanyang mga estudyante. Sabi ng teacher, "Class, kailan na niya pwedeng pitasin yung mangga? Ang kulay green o kulay yellow?" Tayo agad yung isang mag-aaral. Ang pangalan, si Sara. Si Sara po, yung biglang tumayo. Bright. Sabi ni Sara, "Ma'am, kapag wala po yung may-ari, pwedeng pitasin kahit green or yellow." Mahilig talaga si Sara ng pagkuha ng hindi kanya. Pag walang nakatingin, pag wala yung may-ari, pwedeng pitasin ang mangga kahit ilaw pa. Ilaw man o hinog. Joke man lang po. Huwag tularan si Sara. Pwede palang pitasin, basta't wala yung may-ari. Rinaldo, ladra pala yun. Kasama ka na rin sa ating monthly draw. 5,000 pag nabonot yung pangalan mo. Pag hindi, kasali ka pa rin sa grand draw. 10,000 yung grand prize. Ito siya. Sama na natin dito. Exercise muna tayo. Maulan dito po dahil kay Krising. Pero winala na po, wala na, binaba na. Lifted na yung signal. Exercise ka niya, Mr. Maravillas. Sa loob na lang ng maulan kasi. Di ba? Kagabi sana maglalakad kami doon sa Boulevard. Maulan. O yung mga mag-ingat lang tayo. Yung ating mga kababayan sa mga floodings. Maulan dito po sa amin. Makulimlim. O yung maingay po na naririnig ninyo sa bubong, bagsak yan ng ulan. Pagpasensya na lang po ninyo. Ganon talaga. Nasa rainy days na po tayo. At pasalamat kami, lumampas dito sa amin, yung si Krising, papuntang north. Mag-ingat na lang po kayo dyan sa northern part ng ating bansa. Lalo na sa malakas na hangin at malakas na ulan na pwedeng magdulot ng malakas na mga pagbaha.
Ang sikreto lang po, mga kababayan, sa ganitong panahon, lagi lang kayong nakamonitor sa mga advisories ng Pag-asa as announce sa mga radyo, television at dito sa social media. Lagi man ninyong hawak yung inyong mga cellphones. Di ba? Pag delikado na sa labas, wag na pong lalabas. Ganun lang po yon. O, balikan natin yung ating topic, yung sinasabi ng spokesperson ng Office of the Vice President na makakatipid daw ang Pilipinas ng milyon-milyon kung hindi tuloy ang impeachment trial. Yun nga po ang purpose ng impeachment trial kay Sara Duterte, para ipaliwanag niya kung saan ginastos yung milyon-milyon, lalo na yung confidential funds in 11 days. Pagkatapos, ang argumento ninyo, makakatipid ang gobyerno kung hindi matuloy. Mas makakatipid ang gobyerno kung wala si Sara. Na napakahilig magmukbang. Mahilig magmukbang, mga kababayan ng pondo ng gobyerno. Milyon-milyon ang minumukbang. Pagkatapos, wala mang maipakita, mga kababayan, na accomplishment. Hindi man nagtatrabaho, pero may lakas siya ng loob na maghanap ng trabaho sa ating Pangulo. She has the guts, mga kababayan, na magsabi na walang ginagawa yung ating presidente para maayos yung mga problema ng bansa. Iyan kasama sa problema ng ating bansa, siya. Di ba, mga kababayan? Yan o. Inihayag ni Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo na maswerte ang Pilipinas dahil makakatipid ito ng milyon-milyon piso kung hindi matutuloy ang impeachment trial na anyay technically defective mula pa sa simula. Sa paniwala lang ninyo, argumento ninyo yan. Hindi man kami nagtataka. Siyempre, you're working with the Vice President, spokesperson ka. Alangan man magsalita ka ng mga bagay na laban sa kanyang interes. Siyempre, i-defend mo siya. That is normal. Naintindihan namin. Pero ang hindi namin maintindihan ay yung sinasabi ninyo na makakatipid ang Pilipinas kung hindi matuloy ang impeachment. Yan mismo ang purpose ng ng impeachment trial, para malaman saan dinala ni Sara yung milyon-milyon. Na sana nagamit sa tama para sa kapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Nagkinabang mga chichirya. Di ba? Ipaliwanag muna niya at panindigan niya yung una niyang sinabi na I want a bloodbath. Ang gusto pala niya, I want dismissal without the benefit of hearing. Hindi ninyo mabibilog ang isipan ng mga mamamayang Filipino kasi nasubaybayan nila kung ano yung nangyari. Especially nang pinagpapaliwanag siya at yung kanyang mga kasama sa Office of the Vice President at sa DepEd noon na hindi nagawang maipaliwanag. Evasive yung mga sagot hanggang sa sumikip yung mga dibdib nila at tinakbo na lang sa ospital. Sa kakapigil na sabihin yung totoo. Di ba? Nasubaybayan po ng milyon-milyon nating mga kababayan. Kaya nga 66% sa latest survey ng SWS sa ating mga kababayan ang nagsabi kailangan niyang harapin ang impeachment trial. Kung yun ang resulta ng survey, ibig sabihin, yung boss ninyo, yung publiko, yan ang boss ninyo boss ng mga opisyal, empleyado ng gobyerno. Approve nila ang gumastos. Malaman lang ang totoo. Kahit sabihin pang milyon. Pero itong impeachment trial, dati nang may budget dyan, mga kababayan. Ang idadagdag lang na masasabi natin, pero pro bono daw, yung mga abogado sa prosecution. Baka yung abogado sa defense, hindi pro bono. Pero yung mga abogado, the private lawyers that will assist the House prosecutors po. Lahat man daw pro bono yon. Pati nga yung spokesman ng Congress, ng impeachment, ng House panel, si Bokoy, librian niya ito, wala mang sweldo. Parte ng kanyang commitment to the Filipino people to serve. Ewan ko sa inyo po, bilang spokesman ng Office of the Vice President, baka may sweldo kayo dyan. Charge to the taxes of the Filipino people.
So kung kukumpute natin, yung mga senador dati nang may sweldo sila. Yung session hall, dati na wala mang ririntahan. Yung gamit sa kuryente, dati na rin po. Siguro yung snacks, yung meals na isi-serve para doon sa mga guests, hindi naman po siguro abuti ng mga 50 million. Mataas na siguro ang 10 million pesos. Tumastos tayo ng 10 million sa impeachment trial. Yung mga congressmen, house prosecutors, dati nang may sweldo din yun. Tipid pa rin po. Kaysa naman milyon-milyon, bilyon-bilyon ang malustay mga kababayan in the next 3 years. So dapat may computation po kayo before kayong dumaldal. Yung Congress may computation na po. Alam nilang panalo. Panalo ang mga mamamayang Pilipino kung mapapanagot po ang ganitong uri ng mga opisyal at ikakabuti mga kababayan ng ating bayan and political stability. Bakit? Walang tigil po sa campaigns, destabilization, ang kampo ng mga Duterte. You see? Sabi pa mga kababayan ni Castelo, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of money on the trial that is technically defective from the beginning. Yung yung petition sa Supreme Court, kung hindi ninyo final ng kampo ninyo, ang nasave natin sana yung time. Time is gold. Yung mga kaalyado ninyo sa Senado, pilit na dinidelay. Nasasayang yung panahon eh. Di ba? Imbis tapos na sana. Yan ang totoo niyan. So kung bakit tayo ganito, gumastos ng milyon, gumastos pa ng panahon. Ang dahilan nito lahat, si Sara Duterte, kayo. Kung hindi sana siya gumawa ng katarantaduhan, wala man impeachment trial sana tayong pinag-uusapan. Tama po? Pero kailangan po nating isulong ang impeachment for accountability. Hindi man pwede po na gumawa ng katarantaduhan, palusutin na lang po natin, matutulog na lang tayo. Yon ang hindi po pwede. Kasi pag ginawa natin yon, we will set a very bad precedent. Other officials, impeachable officials ng ating gobyerno, gagawa sila ng katarantaduhan tulad ng ginawa ni Sara. Anyway niya, pwede naman anyang lusutan. Tama, Atty. Castelo? Hindi pa pwede yung mga argumento ninyo, bulok. Sabi niya, ayon kay Castelo, mas mainam na gamitin ang pondo ng gobyerno sa mas malagang bagay kaysa gastusin ito sa isang paglilitis na posibleng ibasura rin. So okay lang na kung hindi talaga dapat ituloy, tama lang rin naman. Huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastusan. Kaya sa trial na matitechnical din. Kaysa sa trial na matitechnical din sa dulo. Wika niya. Gawin ninyo yung plano ninyong i-technical. Ready dyan ang ating prosecution. Yung mga matitino nating mga congressmen na parte ng prosecution panel, ready po dyan sa mga sinasabi ninyong technicality. Erase ninyo lahat ng technicality. Di ba? Unang-una, yung sinasabi po ninyo na mas mainam gamitin ang pondo ng gobyerno sa mas malagang bagay kaysa gastusin ito sa paglilitis na posibleng ibasura rin. Yan mismo ang purpose ng impeachment trial. Kasi yung pondo ni Sara, ginamit sa mali. Para hindi na maulit ang paggastos sa mali na sana ginastos sa mga importanteng bagay. Ginastos kay Piatos. Di ba? O ngayon, sinagot mga kababayan ng mga congressmen itong mga patutsada ng spokesperson ni Sara Duterte. Sabi dito, Ortega responds to VP Duterte spokes Castelo. Impeachment trial cheaper than 612.5 million pesos. Referring doon sa namukbang na pera ng bayan, umabot sa 612.5 million pesos. Tama po. Mas cheaper po ang gasto sa impeachment kaysa sa aligadong nalustay, nalunok. Kung hindi ma-impeach po, tuloy-tuloy ang pagmukbang. Naintindihan na ninyo, Atty. Castelo? Yung sabi ni Ortega, well, it's not defective as per my opinion, tulad ng sinasabi ni Ortega.
So I guess she better reconsider her statement po. Millions and millions? How many millions kaya? Saan sa makakatipid na banda? Pag nasagot siguro yung mga tanong na ganon, baka makonvince ako sa argument niya. Baka kailangan nila ng matrix at cost-effective analysis. Siguro naman hindi aabot ng 612 million yung gasto sa impeachment. Durog na durog yung argumento ni Atty. Castelo. Yung logic ni Atty. Castelo, parang si Sara Duterte na rin. Pare-parehas po mag-isip. Pakinggan natin mga kababayan si Congressman Ortega. Vice President si Ruth Castelo said yesterday that Ulitin natin mga kababayan. of the Vice President si Ruth Castelo said yesterday that the country will be able to save millions if the Supreme Court decides to rule in favor of the Vice President. Na yun nga, hindi magkakatrial. Yeah. Wala na impeachment trial. The Siguro impeachment kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi she can't be throwing around statements like that. Aralin muna nilang maigi. And that, again, it's her opinion. So, opinion kontra opinion lang to. Maganda siguro aralin din nila yun. Sir, at this point, with the trial yet to proceed, so wala pang basehan yung kanyang statement, would you say? O siguro premature. Baka, sabi ko nga, opinion lang niya talaga. So, ilan yung savings, ilan yung matitipid, saan nanggaling yung hugot niya. So, baka sa next na press con niya, maglabas siya ng matrix. Eh syempre, di ba, what gets measured gets done. So, kung binabato mo lang yan for the sake of, di ba, sound bites, di okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Lenesca. Marian Enriquez from TV5. Go ahead with your questions. Sir, dagdagan ko lang yung sa tanong ni Ate Lenesca. Doon sa sinabi ni spokes Ruth Castelo, sinabi nga po niya, we'll be very lucky actually because we'll save millions and millions of money on a trial that is technically defective from the beginning. So tinawag din po niya defektibo ng impeachment case against VP Sara. Well, it's not defective as per my opinion. So, I guess you better reconsider her statements po. Pero syempre, normal naman na sasabihin niya yun. Again, millions and millions. How many millions? Kaya, saan sa makakatipid na banda? So, pag nasagot siguro yung mga tanong na ganun, baka makonvince ako dun sa argument niya. Unang-una, wala pa man po wala pang desisyon yung Supreme Court sa question nila na defective. Sa kanilang paniwala bilang mga abogado, siding Sara Duterte, defective. Pero ang magde-declare na defective talaga, yung totoong defective, question na ganyan, it will be the Supreme Court. Tama po. Wala siya sa posisyon na magsabi, madaling sabi po. Yan ang punto natin. Wala siya sa posisyon na magsabi na talagang defective. Sa tingin lang niya, defective. Kasi yun ang argumento nila, defective. Maniniwala tayong defective kung sabihin ng mismong authority. And in this case, ang authority dito, yung Supreme Court, the final arbiter. Tama? Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum.
Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by Maritoni Fernandez. Isa pong cancer survivor. Pati ni Ismo Laude. Pati ni Piolo Pascual. Ni Aramina. Kung gusto ninyo na mag-business nito po, gayahin ninyo yung aming distributor sa Australia. Mag-message kayo sa amin sa Facebook account ko, Dante Maravillas and Dante Maravillas Vlog. Pwede din sa aking anak, Chris Maravillas. Pati ni Marian Rivera. Nagtitiwala sila rito, mga kababayan. Yan mga stocks namin po para sa mga orders ninyo. Pati si Manny Pacquiao po. We belong to a very big company, mga kababayan. Tingnan naman ninyo ang crowd namin. Mga nagninegosyo nito. Di ba, mga kababayan? Pati yung Korean star, yung anak kong architect entrepreneur. So ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas, para maturuan kayo ng negosyo din. Kung gusto ninyong magnegosyo po, you have to start it now. Lalo yung mga malapit nang mag-retire. Pwede itong retirement, ninyo po, retirement business. Lalo na yung mga OFW. Kung gusto ninyo mga kababayan na magnegosyo for good, try ninyo po makipag-usap sa amin. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, Eileen Closet po. Nakabase siya po si Ma'am Eileen Rosales sa Amerika. Yan po siya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.